Kidlat News Updates. Mga balita ngayon, 500,000 pesos alok ni Manila Mayor Isko sa driver sa Tondo shooting kapalit ng pagsuko. 48 oras ibinigay na ultimato. Presyo ng diesel posibleng umabot sa 115 pesos per liter ngayong linggo. Pag-amyenda sa Biofuel Act sinertipikahang urgent ni PBBM. Alex Ayala pasok na sa top 30 ng WTA. Seed number 31 sa Miami Open. Ako po si Cesar Sorian para hatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nagbigay ng 48 oras na ultimatum si Manila Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso sa driver ng motorsiklo na sangkot sa pamamaril sa isa sa kanyang security escort sa Tondo, Maynila upang kusang sumuko sa mga otoridad. Sa isang live broadcast noong Marso 16, nag-alok ang alkalde ng 500,000 pesos at posibleng pagpasok sa Witness Protection Program o WPP kung makikipagtulungan ng driver at tutulong sa pagtukoy sa gunman. Nanawagan din siya sa pamilya ng driver na hikayatin itong sumuko. Ang biktima na si George Capistrano, 56 anyos, isang retiradong pulis na bahagi ng security detail ng alkalde, ay binaril sa kanto ng Salonga at Buendia Street sa Tondo madaling araw ng linggo. Nagpaabot rin ng pakikiramay ang alkalde sa naulila ni Capistrano. Nagpapatuloy ang investigasyon ng Manila Police District o MPD habang sinusuri ang CCTV upang matukoy ang mga sospek. Posibleng umabot sa 115 pesos kada litro ang presyo ng diesel ngayong linggo kasunod ng panibagong taas presyo sa produktong petrolyo na magsisimula bukas Marso 17. Batay sa inaasahang galaw ng presyo, tataas ng 20 pesos and 40 centavos to 23 pesos and 90 centavos kada litro ang presyo ng diesel. 12 pesos and 90 centavos hanggang 16 pesos and 60 centavos kada litro sa gasolina to 8 pesos and 90 centavos sa kada litro ng kerosene. Ayon sa Department of Energy o DOE, gaya noong nakaraang linggo, staggered pa rin ang pagpapatupad ng dagdag presyo sa loob ng ilang araw sa halip na isang bagsakang pagtaas. Samantala, sinertipikahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang urgent ang panukalang amyendahan ang Biofuels Act of 2006. Layon nitong pahintulutan ng Pangulo na maglabas ng executive order para sa pag-aangkat ng biofuel components tulad ng bioethanol at biodiesel sa gitna ng tensyon sa Middle East. Umakyat sa top 30 ng Women's Tennis Association o WTA rankings ang Filipina tennis star na si Alex Ayala bago magsimula ang Miami Open. Sa pinakabagong ranking na inilabas nitong Lunes, umangat si Ayala sa number 29 na siyang bago niyang career high. Nakakuha ng sapat na puntos ang 20 anyos na manlalaro para umangat sa ranking matapos makaabot sa round of 16 ng WTA 1000 Indian Wells Open. Samantala, magbabalik si Ayala sa Miami Open bilang seed number 31 na nangangahulugang nakasecure siya ng first round bye sa torneo. Noong nakaraang taon ang gumawa ng kasaysayan si Ayala sa Miami matapos makaabot sa semifinals at madaig ang ilan sa top 10 players. Magsisimula ang main draw sa Webes at unang makakaharap ni Ayala ang mananalo sa pagitan ni Laura Sigmund at Petra Marchenko. Para sa Kidlat News Channel, ako si Renz Zelenon, nag-uulat. Ako po si Cesar Sorian, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.